Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadala mahati, ngunit magagalak ang salibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, sabalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahapi sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya maalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil siya'y pinanganak na sa salibutan na isang sanggol. Gayun din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon, ngunit hindi ako, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uupapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maagaw ni numan. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating ebanghelyo ay hango sa ating huling hapunan, no? Mapapansin ninyo itong mga nagdaang araw, puro tungkol sa huling hapunan o hango sa huling hapunan ang ating ebanghelyo. At hinimay-himay lamang. Ngayon naman ay ginamit ng Panginoon yung karanasan ng isang babaeng manganganak. Nagpaalala ito sa aking karanasan nung ako ay siguro mga 10 years ago, no? Sa isang parokya kung saan ako'y naka-assign, isang madaling araw, ako'y sobrang sakit ng tiyan, namimilipit sa sakit ng aking tiyan. Kaya ako'y madaling araw na yun nagpadala ko sa isang emergency. At ako'y dinala sa isang ospital, sa isang emergency. Padadating ko lamang, may dumarating naman na isang babaeng buntis at manganganak na, no? Talagang ang laki-laki ng tiyan niya, talagang kumakasigaw sa sakit ng tiyan niya, dinig sa buong ospital. At ang kanyang pagsigaw ay puro pagmumura. Minumura niya yung asawa niya. Yung asawa niya na may dala sa kanya sa ospital, talagang grabing magmura. No, grabe. At sabi ko doon sa mga nag-a-attend sa akin, siya na lang yung unahin niyo. Kasi walang kakaunti ang staff Siya na lang. Ako naman ay kaya ko pang magtiis. At yun nga, so they attended to the pregnant woman at hindi naman nagtagal at narinig ko may bata nang umuuha. At matapos makapanganak, iba ning narinig ko, hindi mga pagmumura, mga love message, mga love words na, mga salita ng pagmamahal na sa kanyang asawa. At pagkatapos noon nalaman ko na pang-anim na pala yun. Kung makapagmura, akala mo first time. Pang-anim na pala nila yun. Okay, so naalala ko lang yung karanasan na yun dahil dito sa Ebanghelyo na kapag nakapanganak na ang isang babae, nakakalimutan niya na lahat ng sakit. Kasi ang nakikita niya na ay ang sanggol sa kanyang bisig. Alam niyo mga kapatid, tayo din bilang mga Kristiyano, isang babala ang Ebanghelyo ito sa atin na meron talaga tayong mga pagdadaanan na masasakit, no? Lalo na nga kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Marami kang mga mararanasang masasakit. Masakit, bakit masakit? Yung bang there will be times na ginagawa mo na ang lahat, di ba? Binibigay mo na nga yung pinaka-the best mo. Tapos kung ano na pang salitang marinig mo, no? Mapipintasan ka pa, sinisiraan ka pa, at the most painful ay yung galing pa yung mga negative words coming from people who are, you are working with, no? Yun ang mga masasakit at madalas, yun ang naging dahilan para panghinaang ng loob, lalo na yung mga beginners. Kaya hindi sila tumatagal, no? Nawawala agad. Kasi nga, hindi nila ma-take yung mga painful words para sa kanila. So what is the secret, no? So alam niyo mga kapatid, ako'y 30 years ng pari at may mga nakasabay akong pari na lumabas na, may namatay na, iba ganun. May mga gusto nang mag-retire from the ministry, parang burned out na. So what's the secret after being in the ministry for this long, na 33?
Sabi ko, wala naman secret. Ang ano lang siguro is focus. Focus. Talagang focus ka lang kay Lord. Kasi kapag titingin ka doon sa mga kasabay mo, para kang tumatakbo eh. You are like running a race. Napapansin mo, isa-isang nawawala na yung katabi mo, yung nakaka-discourage yun. Kaya huwag ka lang tumingin doon sa mga katabi mo. Kung mawala man sila, go ka lang. Basta tingin ka lang doon kay Lord. Kay Lord ka lang, focus ka lang doon sa target mo. No? Tingin ka lang doon sa target mo. Huwag ka lang tumingin doon sa mga kasabay mo. Huwag ka nang tumingin doon sa mga naglilid sa'yo. Kasi kuminsan, di ba, kahit sa bishop, madi-discourage ka, di ba? Sa mga kapwa mo pa rin, nakaka-discourage. Kaya dapat tingin ka lang talaga kay Lord. No? Kay Lord ka lang talaga. So yun din ang message ko sa inyong lahat. At palagay ko ay ganun din naman yung dinadaanan ng bawat isa sa atin. No? Mahalaga talaga sa buhay natin yung focus. Huwag mong tingnan yung pain. Ang tingnan mo yung reward, yung promise. Kasi lahat naman tayo, no, may pangako si Lord sa atin. Na sabi niya, yung sakit na nararamdaman niyo, wala yan. Basta't naranasan niyo na at narating niyo na ang pangako. Makakalimutan niyo lahat yung mga sakit na yan. So dito sa mundo, yung ating mga nararanasang pain, tandaan natin, that is a very small price to pay for the glory and the reward that is waiting for us once we reach the promised land, no? With the Father, with the Lord, with the Holy Spirit, with Mama Mary, and all the saints in heaven. Habang inaasam natin at hinihintay ang kaligayahan ng langit, manalangin tayo na ipagkaloob sa atin ang lakas upang maisabuhay ng lubos ating pananampalataya. Ang ating tugon, Panginoon, tigin mo aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway umako sa krus ni Kristo at maging buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong ipinagkatiwala sa pangangalaga natin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nawawalan ng pag-asa, naway pasiglahing muli sa kagalakang nagmumula sa makapangyarihang Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa, naway palakasin at mapagtiisan ang sakit na kanilang nadarama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng lakas at ginhawa ng kalooban sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at malasakit sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa, naway mapaghingalay sa kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik natin itaas sa Diyos ating mga pangsariling kahilingan. Panginoon, palakasin mo kami sa pagharap sa mga pagsubok tulad ng ginawa ng iyong anak. Tulungan mo kami sa pamagitan ng biyaya ng iyong Espiritu na mapagtiisan ng mga paghihirap sa buhay na ito ng may kagalakan. Dahil sa pagkabatid mo ng may kaligayahang naghihintay sa langit para sa amin. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.